Ngayong araw nga pala ay gagawa naman ako ng headdress. Ito nga pala ay order sa akin ng aking kliyente galing Qatar. Kabuo ko nga diyan nitong ating base ay sinimulan ko na agad gawin yung pinakang ulo nito. Umorder na rin pala ako diyan ng mga feathers na gagamitin ko dito. Ito nga palang feathers na ito ay kulay itim na parang katulad sa manok at medyo mahaba ang mga size niya. Sa mga magtatanong po uli, ilalagay ko na lamang sa comment section yung link kung saan ko ito nabili. Ilang pirasong bungkos din ng feathers ang aking binili diyan para mas marami tayong magamit. Chinecheck ko nga ng maayos itong mga feathers na ito para makita ko kung may mga parts siya na hindi naman kailangan. 4 na bungkos ka ng feathers ang aking mga gamit diyan dahil nga yun yung aking na order. Masasayang kasi yung iba kapag hindi ko nagamit kaya gagamitin ko na lang lahat. Gumawa na rin nga pala ako diyan ng hugis bilog na ganito at sinapian ko ng kulay gold na tela na parang Santo Niño. Pagkatapos niyan ay pinesto ko na ito dito sa ating bilog para malaman ko kung saan siya mas magandang ilagay. Gamit nga ang stick glue ay dinikit ko na itong ating mga feathers para mas matibay na siya at mas maganda ng tingnan lalong-lalo na kapag natapos na. Dire-diretso ko nga lang dinidikit yung mga feathers diyan para naman mabuo na natin ito ng mas maaga at maipaship ng maayos. Medyo matrabaho lang talaga yung paggagawa nito kaya tiyagaan lang talaga. Pinaghati ko nga pala diyan yung feathers dahil may ilalagay pa tayo sa ibang parte nitong costume na ito. Pagkatapos ko maidikit yung feathers ay tinakpan ko naman ng kulay pulang tela itong pinakambilog dito sa gitna para naman magkaroon ng kakaibang disenyo yung ating ginagawang headdress. Pagkatapos ko nga magawa yung ibabaw na iyan ay ganito na yung magiging itsura niya. Di ba maganda siyang tingnan? Gumawa rin nga pala ako diyan ng mga bilog na ganito nakahugis ng pisong barya at binalutan din namin ito ng kulay gold para mas kamatch doon sa pinakang headdress natin. At naglagay na rin ako diyan ng malaking bilog na ganito na sinapian din ng gold at ganun din yung medyo maliit na medyo nakatabon dito sa pinakang red at ganun din yung pinakang gitna nitong ating headdress ay lalagyan din natin ng bilog na ganyan. At ganito na nga yung magiging itsura ng ating mga natapos dito. Gumawa din nga pala ako diyan ng shape na ganito dito sa rubber slice at pinalutan na rin namin ng kulay gold na tela. Nilagyan ko na rin iyan ng mga ganitong hugis dito sa pinakang gilid niya para mag-match siya doon sa pinakang headdress natin na bilog kanina. Nilagyan ko na rin itong kabilang parte nitong ating nilagyan kanina para mag-match siya doon sa kabila din. At ganito na nga ang ating natapos. So far so good ay maganda nga talaga siya. At pagkatapos nga na yan ay sinubukan ko ng lagyan ng pandikit na stick glue itong part na dito sa may palikod itong ating headdress. At dinikit ko na rin dito sa bandang likod itong ginawa nating pabilog na may feathers kanina. At ipipiksan natin yan sa pamamagitan ng pagdikit uli ng ating stick glue. At ganun din naman, ididikit ulit natin ang stick glue itong kabilang gilid. At hihintayin lang nating matuyo yung dinikit nating stick glue para ma-fix na siya ng maayos. Pagkatapos niyan ay ganito na yung magiging itsura ng ating natapos. O diba, napakagandang tingnan. Hindi pa yan buo pero maganda na siyang tingnan. Gumawa din nga pala ako ng mga hugis na ganito na ayon do sa design na gusto ng ating kliyente. At lalagyan ulit natin yan ng pinakampulang tela dito sa pinakang likod niya para mas maganda siyang tingnan. At pagkatapos nating malagyan ng maraming telang pula itong ating ginawa dito ay ganito na yung magiging itsura niya. At dahil nga medyo mahaba itong ating ginawa ay puputulan natin siya para mag-mix siya doon sa pinakang headdress natin. Isa-isa nating puputulan yung bawat design yung ginawa natin para mag-match siya doon sa ilalagay natin doon sa pinakang headdress. At ilalagay naman natin isa-isa ito dito sa ibabaw na kung saan mas malapit doon sa pinakang feathers na linagay natin kanina. Isa-isa nating lalagyan yan para mapuno natin yung palibot nitong bilog. At shoutout nga pala sa may-ari ng design na ito na naging inspirasyon ng aking client para pagayahan itong ating gagawing costume. Hindi ko nga siya kilala pero i-mention ko na rin dahil siya ang original designer na pinagayahan itong costume na ito. At dito naman sa may bandang noo ay lalagyan ulit natin siya ng parehong design para mag-complement itong ating ginagawang headdress. At utay-utay na rin nating ilalagay yung mga shapes na ginawa natin kanina. At dito naman sa may bandang gitna ng ating headdress ay lalagyan ulit natin ng parehong disenyo para mas maganda na siyang tingnan. At sa simpleng paraan lamang ay magandang headdress ang ating nagawa. At pagkatapos nating mabuo yan ay palalagyan na natin ng mga maliliit na bilog yung paligid nitong ating headdress sa pamamagitan ng aking mga beaders. Sila talaga ang nakatoka sa ganitong gawain lalong-lalo na kapag tapos na akong gumawa ng pinakang base ng aking mga ginagawang costume. Halos nagsisilbing libangan na din sa aking mga tagagawa lalong-lalo na itong dalawang senior na aking tagagawa dito.
Imbes daw na nakatigil lamang sila sa kanilang bahay ay malaking tulong na rin ito upang hindi sila mainip at nagkakaroon na rin sila ng extra income dahil sa mga pinapagawa ko. Medyo marami-rami ang maliliit na bilog ang kailangan nilang gawin dahil medyo marami pa ang kailangan nating ilagay doon sa pinakangkabuuan ng ating costume na gagawin. Kaya laking pasalamat ko talaga sa aking mga nagtitiwalang kliyente dahil mas marami kaming nagagawang costume at nakakatulong kami sa ibang tao. Hindi ko rin talaga akalain na magdedire-diretso itong mga gawain namin. Dahil nung una, hindi lamang ito yung ginagawa namin, kung hindi pa isa-isa lang. Pero ngayon, medyo rumarami na siya at marami na rin blessing ang natatanggap namin. Kaya na magpapasalamat kami sa lahat ng mga kliyente na patuloy na nagtitiwala. Utay-utay na rin nga namin binubuo yung ibang parte ng costume na ito. Puti na lang talaga nasasanay na rin yung mga tagagawa ko dahil kaunting instruct ko lamang ay alam na rin nila ang gagawin. Medyo maalwan lamang talaga kapag marami ka mga tagagawa na tumutulong sa iyo ay nakakatipid ka ng oras at marami ka pang bagay na pwedeng gawin. Kaya malaking tulong talaga ang pagkakaroon ng mga workers dahil nagkakaroon tayo ng mas maraming income at mas maraming costume ang ating natatapos. At sa parting ito nga mga creative ay nilalagyan na ng iba pang mga disenyo itong ating headdress at gayon din yung ibang parts ng ating gagawing costume. Utay-utay ko na rin nga binubuo yung ibang parte nitong ating costume. Pero hindi ko na nabidyohan yung ibang parts dahil medyo busy nga tayo. Kaya kung mapapansin ninyo ay bitin itong ating video pero ipapakita ko na rin yung kabuuan nitong ating costume dahil yun lang talaga na videohan ko. At ito na nga yung naging kabuuan nitong ating costume. O diba napakaganda niyan tingnan. At kung sakali mang makikita ito ng original designer ay wag po kayong mag-aatubiling mag-comment dito dahil nagpapasalamat po kami sa inspirasyon na binigay ninyo para mabuo itong costume na ito. Ginaya lang po namin itong design na ito dahil na-inspired po yung kliyente ko sa design ninyo. Kaya po maraming salamat sa inspirasyon. At hanggang dito na lamang po muli mga creative. Salamat po sa inyong panonood. See you sa aking mga next videos. Bye!